Siguro immediate family. Hindi ko lang alam if we can extend it up to what degree. But initially immediate family kasi karamihan naman yan usually. Kaya nga nag-aaway-away yung mga magkakapatid kasi usually same line yung mga sumusunod. Kaya din nag-aaway-away yung magkapamilya. So ang pinakauna talaga dyan sa political dynasty is yung some sort of regulation sa pagtakbo noong mga immediate family members nung third termer or incumbent. VP, Sige, Brent, go ahead. VP, ngayon kumasa itong si Chel Jokno and Attorney Laila De Lima for prosecution team sa Kamara ng Impeachment. Anong comment mo dito? And binaliktad ng Court of Appeals ang desisyon ng Muntinlupa RTC sa drug case ni Laila De Lima. Hindi ko nabasa yung desisyon ng Court of Appeals. Hindi ako makakomment. Hindi ko kasi nabasa. At saka hindi ko rin nabasa yung desisyon ng RTC. Hindi lang mag-comment dyan. John Chel Jokno. And, well, understandable. Kay Laila De Lima and kay Chel Jokno, they've been very vocal anti-Duterte since birth. Yes. In fact, wala pa sa mapa si dating Pangulong Rodrigo Duterte to become president ay anti-Duterte na talaga si Secretary De Lima. So, understandable na sasali sila sa prosecution ng impeachment case. Last na VP, sinabi ni Representative Chua na nagtataka daw siya kung bakit nanalo yung mga pro-impeachment congressman sa 2025 elections. Nagtataka ako bakit nanalo si Congressman Joel Chua. Bakit? Hindi ko alam. Hindi ko alam bakit siya nanalo. Update po ma'am sa birthday celebration niyo sa The Hague ma'am at saka yung ano po yung magiging program doon ma'am at when are you going to fly to The Hague po? Okay. Or invited ba? Oh yes, invited kayo lahat. Brian naka-record to Brian. Naka-record to Brian. Gano'n lang kayo. Balik ko na ko to kay Vincent Garcia. Kajot lang ha. Kabagang sa nakayahan question. Yes. Okay. So ang updates is from that campaign, June ang next namin na mga activities for Office of the Vice President. Ngayong end of May, pupunta kami sa Doha, Qatar. If you can remember, merong mga nakulong doon na mga supporters. Pero na-release naman na sila, pero bibisitahin pa rin namin just to comfort them sa mga nangyari sa kanila. And Thanksgiving as well sa OFWs sa Qatar. So meron kaming Qatar on May 27 and then meron kaming Thanksgiving yon sa Doha, May 27 and then May 31 merong program, may rally doon, ICC, send PRRD home doon sa The Hague, sa harap ng detention center where they call it Duterte Street. So wala akong birthday celebration for this year. Lahat ito para sa ICC case. And yes, and then after that, meron pa kaming mga series of ICC send him home na mga rallies sa iba't ibang bansa. Inaayos lang namin yung mga permits from the local governments doon kung saan yung rallies. Yes, ma'am. Dito ako kay Sir, sa President Kapalugan at taga-Davao na supporter din ang mga residents sa mga what went wrong and sabi sa that and now that you are nakapalugan, you've been reaching out to in a sense that bibigay siya na dapat. Yes, oo. Hindi pa tapos ang fighting of candidacy na kasi, di ba nga sabi ko sa inyo, January 2024 pa lang, naghanda na kami sa election noong May 12. Ang hindi lang namin na-anticipate doon noong 2024 is yung pagdukot nila, pagkidnap nila kay President Duterte. Hindi namin na-anticipate yon. Although, every meeting namin nasa agenda yon except that he refused to talk about it. So,
um, tapos na yan lahat, before ng ending ng, before ng deadline ng filing of candidacies, ako ang inutusan na kausapin si Congressman Vincent Garcia to tell him na meron pa siyang term as congressman. So siya lang kung please ang pwedeng tumakbo. Kasi nakikialam ang mga hindi tiga Davao dito sa Davao City. Nakikialam ang governor ng Isabela Province, nakikialam ang mayor ng Santa Cruz, na hindi naman sila tiga Davao City. So sinabi namin, ang gusto ipaabot kay Congressman Vincent Garcia at that time ay kung pwede lang sana siya lang ang tumakbong congressman. Noong wala nang makipag-usap sa amin, hindi na ako sinasagot. And then nakita na namin, nalaman na namin kung sino yung tatakbo sa 2nd District. Nilagay namin as candidate si Omar Duterte, yung barangay captain ng Buhangin. Julius Actually, Brigada. kita kayo lang. din. Message for Sir Vincent Garcia. Kung meron man po. Ano message? Gusto ko siya kausapin. Nag-reach out kami, hindi ko alam kung yesterday, the other day, and hanggang ngayon, hindi siya sumasagot sa messages. So, I guess, bigyan lang natin ng time si Congressman Vincent Garcia. May pag-usapan pa pala, VP. May mensahe ka pa sa kanya? Well, yes, because nagkasama din kasi kami sa trabaho. And then, he was very supportive of City Hall when I was mayor, of the Office of the Vice President when he was congressman. So, and meron pa naman siyang isang term, so hindi ko alam bakit, alam mo yun, bakit niya papayagan ba na merong mga hindi tiga Davao City na makialam sa Davao City. And alam naman nating lahat na si Javi Campos is a candidate of Martin Romualdez. So, yun yung Santa Cruz, Davao del Sur yun. Sa Albano at sa Yung Quezon. kanina, Santa Cruz, Davao del Sur. Santa Cruz, Davao del Sur. Last 2 question tayo, Sir Ini-advise Julius. ko kay Omar at kay Rigo since makasok na. Yes, nag-meeting kami noong isang araw. Sinabi ko sa kanila na when I was mayor, yung programa namin sa City Hall revolves around the campaign of Life is Here, which we use as well as branding for our tourism program, Life is Here. And then sinabihan ko sila that you are there to make the lives of Davaoenos better. So sinabihan ko sila na ang gusto lang naman nating lahat ay a livable city. At hindi mahirap yon kasi ang isang livable city meron ng meron na siyang parameters. Papasok lang natin yung Davao City doon. Yes. Nag-ingon siya. Tinanong ko siya kahapon kung anong message niya para sa ating mga kababayan, at sinabi niya na ako, ug ang akong mga anak, ug ang akong mga apo, magpabiling inyong sulugoon.